Isang babae ang lumayo at iniwan ng kanyang asawa dahil sa pag-aakalang hindi na siya nito kailangan at nakuha na nito ang matagal nitong gusto. Hindi niya din ipinaalam dito ang kanyang pagbubuntis at binuhay mag-isa ang kanilang anak. Ngunit isang araw, umuwi ang kanyang anak na kasama ang lalaking hinahanap raw siya. Laking gulat ni Alina na ang lalaking kasama ng anak niyang si Leah ay ang lalaking nilayasan niya at siya ring ama ng bata. Ano kayang mangyayari? Ating alamin ang buong kwento. Hoy, kayong mag-ina, palalayasin ko na kayo sa bahay ko kapag hindi pa kayo nakapagbayad ng utang nyo. Magkano na rin ang utang nyo dahil sa renta? Galit na galit si Aling Mirna sa kanila at nakaduro pa ito sa kanilang mag-ina. Parang noon lang nang mapadpad siya sa lugar na iyon at sobrang bait nito sa kanya dahil malaki agad ang ibinigay niyang advance sa renta. Ngunit sadyang ang pera ay nauubos at dahil ngayon ay may anak na siya, kinukulang na sila kaya hindi siya makapagbayad agad ng buong renta. Araw-araw tuloy na bunganga nito ang gumigising sa kanila. Nahihiya na nga rin siya sa mga kapitbahay. Magbabayad din ho ako, nayuyuko niyang sabi. Nakadarama din naman siya ng hiya. Aba, kailan na naman ha? Kapag puti na ang mata ko kakahintay ganun? Sigaw sa kanya ni Aling Mirna. Maya-maya pa ay may nagtanggol sa kanya. Huwag niyo pong sinisigawan ng mama ko, magbabayad naman po siya wala lang po talaga ngayon. Wika ng anak niya na 5 taong gulang pa lamang, sadyang madaldal na at marunong makiramdam sa paligid. Tumawa ang matandang ayaw talagang umalis hanggat hindi sila nakakapagbayad dito. Ikaw bata ka porque kulang ka sa magulang, hindi ka ata naturuan ng magandang asal. Bawal makisali sa usapan ng mga matatanda. Huwag niyo naman pong pinagsasalitaan ng ganyan ng anak ko. Galit na sabi ni Alina kay Aling Mirna na hindi naman binigyang tugon ng sinabi niya at ipinagpilitan pa rin ito kung ano ang gusto. Basta, pagbalik ko dapat mayroon ka nang maibigay sa akin dahil kung wala ka, palalayasin ko na kayo mag-ina sa bahay ko. Mga walang kwenta. Tsaka nito nilisan ang bahay na kanilang inuupahan. Pumantay si Alina sa anak niyang si Leah. Anak kasi, kapag ganoong mga usapan, hindi ka na dapat nakikisali ha. Kaya naman ni mama ang sarili niya Umiling ang bata. Ang mga mata nito ay puno ng awa para sa kanya at nangatwiran pa ito. Pero mama, inaaway ka po niya. Palagi niyang ginagawa yun. Sino pong magtatanggol sa'yo? Wala naman po ang papa ko, diba? Kaya ako na lang. Promise mama, mag-aaral ako ng mabuti para kapag marami na tayong pera, bibili tayo ng sarili nating bahay. Sa sobrang kagalakan ng puso ni Alina dahil sa mga salitang narinig mula sa anak niya, niyakap niya na lamang ito. Matapos ang yakapan nilang mag-ina, hinaplos niya ang mukha ng mahal na anak. Napakaswerte niya talaga sa anak niyang si Leah. Kahit na nahihirapan na siya, ay ito ang nagsisilbi niyang lakas sa araw-araw at inspirasyon niya upang patuloy na maging matibay sa kabila ng hamon ng buhay. Kaya nga hindi niya makakaya kung mawawala ito sa kanya o mawawalay. Si Leah ang kanyang buhay. Alina, pabili nga! Mabilis na lumapit si Alina kay Rona na tumawag sa kanya. Ito ang anak ng kapitbahay nila na may pag-aari ng isa sa pinakamalaking tindahan doon. Mabait si Rona kumpara sa iba niyang mga kapitbahay na ang hilig pag-usapan siya, lalo na ang hindi pagkakaroon ng ama ni Leah. Ang sipag-sipag mo talaga no? Ang init-init wala kang dalang payong. Sa bagay mahirap naman kapag nagpayong ka. Pero naawa talaga ako sa'yo. Nag-iba na kulay ng balat mo sa paglipas ng panahon. Noong dumating ka dito noon, halos para kang manika sa puti pero ngayon, alam mo na, medyo nag-iba na. Walang naisagot si Alina sa mga sinabi ni Rona. Totoo din naman kasing ganun talaga ang buhay. Tsaka matagal niya nang kinalimutan ang nakasanayang buhay noon. Miski nga ang pamilya niya, kinalimutan niya na rin. Rona, may alam ka ba na trabaho na pwedeng applyan? Kailangan ko lang kasi. Alam mo naman si Aling Mirna, ayaw akong tigilan. Ayaw ko naman na palayasin kaming mag-ina. Saglit na nag-isip si Rona kung anong trabaho ang masasabi nito sa kanya. May naalala naman ito kaagad. Alam ko na, yung kaibigan ko kasi may pag-aari yung club. Kailangan lang ng waitress dahil masyado nang dumadami ang customer. Ayos lang ba sa'yo yung ganun?
Hindi na nag-inarte pa si Alina at kaagad siyang tumango. Ayos lang, kahit ano namang trabaho ipapatusin ko. Tama nga sila, kapag naranasan mo na ang hirap ng buhay, lahat ay makakaya mo. Sino bang mag-aakala na malayong-malayo na siya sa buhay niya noon na prinsesa at lahat na ibibigay ang gusto dahil ngayon lahat ay kanyang pinaghihirapan? Sige, punta ka na lang dito mamaya. Balik ka kapag naubos mo na yung paninda mo. Dadalhin kita sa kaibigan ko. Huwag ka ring mag-alala kay Lia ha, dahil pwede mo siyang iwanan kay nanay. Labis na tuwa ang naramdaman ni Alina, para bang naging hulog ng langit si Rona sa kanya. Mabilis naman siyang nagpaalam na ibibenta niya pa ang natirang mga kakanin dahil sayang din naman yun. Ilang piraso na lang din naman. Hindi niya na nga tanda kung saan niya nalaman kung paano gumawa nun. Pero yun na ang kinabubuhay nilang mag-ina. At minsan naman, naglalabada siya para dagdag sa panggastos. Mama, saan po ba kayo pupunta ni Ate Rona? Bakit niyo po ako kailangang iwan sa nanay niya? Panay ang pangungulit kay Alina ng anak niya habang ito ay binibihisan. Anak, kailangan nating makabayad kay Aling Mirna. May alam si Ate Rona mo na pwedeng trabaho para sa akin para makabayad na tayo at mabibili ko na ang mga ulam mo na gusto. Pinisil niya pa ang pisngi ng anak niya. Bago niya ito tuluyang ihatid kila Rona, hinihintay na pala siya nito. Nakabihis na ito. Ayos lang po bang iwanan ko dito si Lia? Tanong niya sa ina ni Rona na ngumiti naman. Oo naman iha, ayos na ayos lang sa akin at mabuting bata naman itong anak mo. Napangiti na lamang si Alina tsaka ito kumaway sa anak na nag-flying kiss naman sa kanya. Rona! Tuwang-tuwa ang isang bakla nang lumapit ito sa kanila. Mukhang ito na ang kaibigan ni Rona. Ano, mag-a-apply siya bilang babae dito? Tanong ng bakla habang nakaturo sa kanya. Mabilis tuloy na umiling si Rona, tsaka ito mahinang natawa sa sinabi ng kaibigan. Gaga ka, matinong babae itong si Alina, kaya sa sobrang napakatino ay napakasipag din. Kailangan niya kasi ng trabaho. Pagbibida ni Rona sa kaibigan na napapatango lamang habang nakatingin sa kanya at mukhang nakumbinsi naman ni Rona. O sige, pasok na yan dito. Napapalakpak na lang si Rona sa sinabi ng kaibigan habang siya nagagalak din ng sobra ang puso. Pero bukas ka na mag-start. Sa gabi ka dahil meron ng pang-umaga hanggang hapon. Huwag kang mag-alala, maayos naman ang pasahod. Tsaka sila dali-daling iniwan ng kaibigan ni Rona dahil mayroon pa daw itong aayusin. Nang lumabas sila ni Rona ng club, labis-labis ang pasasalamat niya dito dahil sa ginawang pagtulong sa kanya. Niyakap niya pa nga ito dahil hindi niya talaga alam kung paano pasasalamatan ng babae. Alam ko na, dahil wala ka pa namang sweldo dito, papahiramin na muna kita para makapagbayad ka na kay Aling Mirna. Ano? Wag na. Kakausapin ko na lang si Aling Mirna para kapag ako na lang ang magbibigay sa kanya. Wag na, papahiramin na lang muna kita. Mahirap pa naman kausap yun si Aling Mirna. May ngiti pa sa labi na sabi ni Rona. Napakabait naman talaga nito. Salamat talaga Rona. Pasasalamat niya dito matapos nitong ibigay sa kanya ang perang ipapahiram muna. Matapos iyon ay sumakay na sila ng jeep para makauwi na. Pagdating nila Rona sa bahay ng mga ito, tuwang-tuwa ang nanay ni Rona habang kausap ang anak niya. Mukhang nalibang ang matanda sa kakulitan ng anak niya. Makulit naman talagang bata si Lia, ngunit marunong naman itong sumunod. Nakakatuwa ang anak mo iha. Nakaka-proud ka na nakaya mo siyang buhaying mag-isa at palakihin ng mabuting bata. May ngiti sa labi na tumingin si Rona sa kanya. Kita mo na pati nanay ko proud sa'yo. Oo nga pala nay, pasok na yan sa club ng kaibigan ko. Kumunot agad ang noo ng ina ni Rona. Hindi tulad ng iniisip nyo nay. Waitress doon si Alina paggabi. Napatango-tango na lamang ang ginang at nakahinga naman ng maluwag. Mabilis din silang nagpaalam dito. Talaga po mama, may iba ka na pong trabaho? Tumango si Alina. Napatalon-talon tuloy ang bata sa labis na kagalakan. Pero ang iniisip niya lang kapag nagtatrabaho siya, kanino naman kaya niya pwedeng iwanan ng anak niya? Siguro kakausapin na lang muna niya ang ina ni Rona na baka pwedeng doon muna ito sa mga ito. Kinabukasan ay dating gawi. Nang umaga,
Gumawa at naglako muna siya ng kakanin hanggang sa sumapit ang gabi na kailangan niya nang ibilin ulit ang anak na si Leah kay Rona at sa ina nito. Ang perang ipinahiram sa kanya ni Rona, naibigay niya na kay Aling Mirna. Sabi nga nito'y kulang pa iyon, ngunit ang sabi niya, isusunod niya na lamang ang iba. Wala naman itong choice, kaya tinanggap na lang. Papakabait ka dito anak ha? Tumango ang anak ni Alina. Hinagka niya muna sa pisngi ang bata bago tuluyang umalis. Medyo matraffic pa nga kaya anong oras na siyang nakarating sa club. Medyo na late na siya. Dapat ay 7 ang start niya ngunit 7:30 na siyang nakarating kung saan madami ng tao. First day mo naman kaya pagbibigyan kita pero sa susunod hindi na pwede ah. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ni Alina tsaka sinunod ang sinabi nito na kailangan niyang gawin. Kahit nakadarating niya pa lang, nag-serve na agad siya doon ng orders. Iwas na nga lang siya sa mga tingin niya ay may tama na. Mabilis ang kilos ni Alina dahil hindi naman pwede doon ang mabagal pero maingat pa rin naman siya. Mahirap nang magkamali. Kaso nga lang ay kahit saang lugar, mayroon talagang mga bastos. Sorry po, waitress lang ako dito. Hindi naman kasi talaga siya yung babae na nag-entertain ng mga customer at nagbibenta ng katawan. Arte mo naman miss, pakipot ka pa eh. Tsaka siya muling hinawakan ng lalaki. Tumatawa na tuloy ang mga kasama nito kaya hindi niya napigilan ang sarili na sampalin ng lalaki dahil napakabastos naman talaga nito. Sasampalin na nga sana din siya ng lalaki pero may humawak sa kamay nito. Napatingin na lamang siya sa humawak doon at ang lalaking yun ay napatingin na lamang din sa kanya. Alina? Naiusal nito habang siya ay walang masabi. Sakto naman, bigla itong sinuntok ng isa sa mga kasama ng lalaking bumastos sa kanya. Kaya ayun ang kinuha niyang chance upang makapagtago. Anong ginagawa ni Gregory sa probinsyang iyon? Gayong ang business ng mga ito ay nasa Maynila at sa club pa talaga na yun. Sa loob ng kitchen nagtago si Alina, tsaka siya napahawak sa may bandang puso. Pinakiramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi wala na dapat. Wala na dapat epekto si Gregory sa kanya. Ngunit bakit ganun? Samantala si Gregory, kaagad na hinanap ang asawang si Alina. Ang mga bastos kasi ng lalaki na ilabas na. Pero ang asawang si Alina nga ba talaga ang nakita niya? O dulot lamang yun ang labis niyang pag-iisip sa asawa dahil simula nang mawala ito at iwan siya, hindi na ito nawala sa kanyang isipan. Lumabas ng club si Gregory para sagutin ang tawag na galing sa kanyang mami. Anak, kamusta ka na dyan? Hindi ka pa ba babalik dito? Mukhang nakausap mo naman ang dapat mong kausapin dyan. Ayos lang ako ma'am, don't mind me. Mabilis niyang sagot sa ina. Gusto niya kasing bumalik sa loob ng club para sana ipagtanong kung may nagtatrabaho ba doong Alina para malaman niya kung asawa niya ba talaga ang kanyang nakita. Panay ang tanong ni Krista tungkol sa'yo. Don't mind her, ma'am. May halong inis niyang sabi. Nagmamalasakit lang naman yung tao sa'yo. Alam mo naman simula noong hindi na pinatapos ni Gregory ang ina sa sasabihin nito dahil hindi niya na kaya pang marinig yun. Sige anak, basta mag-iingat ka na lamang dyan at tapusin mo na ang pakipag-usap sa investor para makabalik ka na dito. Nang marinig ang mga salitang iyon, ibinabana niya ang tawag. Babalik na nga sana siya sa loob ng club nang tumawag naman sa kanya ang sekretary ni Mr. Yan na bukas daw ang sunod nilang pag-uusap ng boss nito. Kung babalik pa siya sa loob ng club, baka maliit pa siya kinabukasan kaya hindi niya na ito ipinagpatuloy. Bukas na lamang siya babalik doon. Samantala si Alina, umalis na sa may kusina at laking pasasalamat niya naman nang malaman na wala na doon si Gregory. Mukhang umalis na ang lalaki. Sana nga lang iwag na itong babalik doon. Mapapamura na sana siya nang biglang may magsalita sa likuran niya. Ngunit ang may-ari pala lamang ng club yun. Nabastos ka daw kanina? Napakaganda mo naman kasi kaya napagkakamalan ka na babae dito. Huwag kang mag-alala, hindi na makakapasok pa ang mga yun dito. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala pa. Iiwan na sana siya ng bakla, kaso'y may itinanong naman siya dito. Yung isang customer dito, lagi ba yun dito yung nagtanggol sa akin? Hindi, sabi sa akin ng mga waitress ko'y bago lamang daw.
Pero hindi malabo na bumalik yun, lalo na kung naging interesado sa'yo. Hindi ka naman ipagtatanggol nun kung hindi interesado sa'yo eh. Bahala ka na nga, balik na sa trabaho at may gagawin pa din ako. Napatango na lamang siya at agad-agad na tumalima sa inutos ng amo. Napag-isip-isip ni Alina na hindi nga malabong bumalik sa club na iyon si Gregory at kung mananatili siya doon, magkikita lamang silang dalawa. Kaya tatanggapin niya na lamang ang sweldo niya para sa gabing yun at iba na lang ang kanyang papasukin. Tsaka ayaw niyang mabastos pa ulit. Mabilis na natanggap ni Alina ang sweldo niya para sa gabing yun. Sabi pa nga ng bakla sa kanya, agahan niya daw bukas. Pero alam niya sa sarili niya na hindi na siya babalik pa sa lugar na yun. Ngunit hindi niya iyon sinabi sa baklang may-ari ng club. Ipapasabi niya na lamang sa kaibigang si Rona. Mag-aalauna na nang makauwi si Alina at masundo ang anak niya sa bahay nila Rona. Mabuti nga ay gising pa ito kaya nasisigurado niyang bukas tatanghaliin ito ng gising. Hindi kasi siya pwede dahil may trabaho. Nakakalungkot naman kung ganun, nakabago-bago mo pa lang dun. Nakaranas ka na ng pangbabastos. Mukhang hindi ka pwede sa mga ganoong trabaho, Alina. Tila ba saglit na nag-isip si Rona na pwedeng maging solusyon? Alam ko na. Nasabi sa akin ni Aling Ising yung mayamang pamilya na nakatira sa kabilang barangay. Naghahanap ng magiging labandera. Malaki daw magbayad eh. Basta maayos ang trabaho. Tsaka hindi naman daw ganoon kadami ang mga damit. Sadyang gusto lang talaga nila ay ang tao ang naglalaban ng damit nila at hindi ang washing machine. Okay sa akin yun kung ganoon. Masasamahan kaya ako ni Aling Ising? May saya sa boses na tanong ni Alina sa kaibigan. Oo naman, masasamahan ka nun. Sasamahan din kita kung gusto mo para mapatunayan ko sa mga yun kung gaano ka kasipag. Dahil aalis na naman siya, muling iniwan ni Alina ang anak niya sa nanay ni Rona. Nakakasigurado naman siyang nasa mabuting kamay ang mahal niyang anak. Kasama si Rona at Aling Ising, pumunta sila sa mayamang pamilya. Anong ipinunta niyo dito? Tanong ng maid na lumabas. Hindi ba't nasabi mo sa akin na naghahanap ng magiging labandera ang amo mo? Pwede itong si Alina, masipag ang batang ito. Pinagmasdan siya ng kasambahay mula ulo hanggang paa. Sigurado ka ba? Marunong ba yang maglaba? Mukha kasing anak mayaman. Kahit kasi medyo nag-iba ang kulay niya, ganoon pa rin ang ganda ni Alina. Marunong ito, tsaka ano ka ba naman? Huwag naman maging mapanghusga. Sadyang napakaganda lang talaga nitong si Alina. Natatawang sabi ni Aling Ising sa maid doon na kakilala nito. Sige, bumalik ka na lamang dito sa araw ng linggo o sasabihin ko na lamang kay Ising kapag kailangan ka na. Labis na natuwa si Alina kaya naging lubos-lubos ang kanyang pasasalamat. Agad naman silang nagpaalam sa katulong dahil kailangan na rin nilang umalis. Si Aling Ising humiwalay pa sa kanila dahil may pupuntahan pa daw, samantalang silang dalawa ay magkasabay ng umuwi. Samantalang si Gregory matapos ang meeting nito with Mr. Yan, bumalik sa club kung saan niya nakita ang asawang si Alina. Gusto niya lang talagang makumpirma kung asawa niya nga ba talaga ang nakita. Upang malaman ay sa may-ari na siya ng club nagtanong kung may Alina bang nagtatrabaho doon. Bakit? Bakit mo na itanong? Gusto mo ba siya? Hindi yun babae dito, waitress lamang. Sabi sa kanya ng bakla na may-ari noon. So parang inamin na rin ito na si Alina nga ang kanyang nakita. So tama nga na Alina ang pangalan ng babaeng yun na nagtatrabaho dito? Nainis tuloy sa kanyang may-ari. Abat oo nga Alina, kaibigan siya nung kaibigan ko na inirekomenda niya dito. Unang gabi nga ng pagtatrabaho nun dito kagabi. Kaya nga lang ay nabastos, kaya sabi ng kaibigan ko hindi na daw babalik. Sabihin mo sa akin, may diin niyang sabi sa may-ari ng club. Ang alin ba? Naiinis at naguguluhan itong tanong kung saan nakatira ang kaibigan mo. Tiyak na alam niya kung saan nakatira ang asawa ko. Paglilinaw niya sa bakla na napaawang na lang ang labi. Hindi ako naniniwala. Hindi ko sasabihin sa'yo. Pagmamatigas nito sa kanya, kaya kinailangan na ni Gregory na takutin ito para lamang sabihin ng totoo sa kanya. Sasabihin mo sa akin o ipapasara ko tong club mo? Natakot naman ito sa kanyang sinabi. Sasabihin na nga sasamahan pa kita kung gusto mo. Napangiti na lamang si Gregory sa nakuhang sagot. Hindi na siya makapaghintay na makita muli ang asawa. Naglalaro sa may labas malapit sa bahay nila ang batang si Lia.
Ang mama niya ay nasa bahay nila. Kasama nito kanina ang kaibigan nitong si Rona. Sabi niya sa mama, saglit na lang siyang maglalaro't uuwi na din. Jan, magtanong ka na lang pala sa bata kung saan ang bahay ni Rona dahil nakalimutan ko na eh. Sabi sa kanya ng may-ari ng club habang nakaturo sa isa sa mga batang naglalaro. Wala na tuloy siyang choice kundi ang palabasin na ito at hayaan nang umalis dahil may club pa nga itong inaasikaso. Bumaba na din ang kanyang kotse si Gregory at lumapit sa bata na abala sa pakikipaglaro sa mga kapwa nito bata. Bata, pwede ba ako magtanong? Tanong niya sa batang babaeng napawisan na at halatang napapagod na din kakatakbo dahil habulan ba naman ang nilalaro ng mga ito. Nagtatanong na nga po kayo eh. May pamimiloso pong sagot ng bata sa kanya. Mahina tuloy siyang natawa samantalang ito naman inapasimangot at tila ba naiinip dahil sa kanya. Sa tagal niyang magtanong at gusto na nitong makapaglaro. Matagal kasi siyang napatitig sa bata. May naalala siya rito. Hindi siya pwedeng magkamali. May kamukha ito't hawig na hawig. Alam mo ba kung saan nakatira si Rona? Tanong niya sa bata. Tumango naman ito. Kaibigan po siya ng mama ko. Tsaka ito may itinuro na bahay na kailangan pang konting lakarin. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan ng mama mo? Muli ay tanong niya sa bata na napakamot na lamang sa ulo. Siguro'y naiinis sa kanya dahil sa dami ng kanyang tinatanong. Akala kasi isang tanong lang tapos ay may mga sumunod pa. Alina po, bakit niyo po ba tinatanong? Napaawang tuloy ang kanyang labi. Pwede mo ba akong dalhin sa mama mo? Siya kasi talagang hinahanap ko. Kakatapos lamang ni Alina na magluto. Alam niya kasing pauwi na ang anak niya galing sa paglalaro. Sa malapit lang din naman naglalaro ang bata at kakilala naman niya ang mga kalaro nito. Lalabas na sana siya ng bahay para sana sunduin ang anak, ngunit siyang dating naman ito at may kasama pa. Mama, gusto ka daw po niyang makausap. Lalabas po muna ako saglit ha. Paalam ng bata, ngunit hindi siya sumagot at nanatili ito doon na napakunot pa ang noo dahil sa pagtititigan nila ni Gregory. Hindi niya lubos akalain na ganun ang mangyayari, na uuwi ang anak niya na kasama ang lalaking nilayasan niya at siyang ama nito. Nagkita na sila ni Gregory kagabi sa club, ngunit hindi naman nakapag-usap dahil nagtago siya. Ngunit ngayon ay sa tingin niya'y matutuloy na. Lalo na nang bigkasin ni Gregory ang kay tagal niya nang gustong marinig sa bibig nito noon. Wife? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ako ang asawa mo. Matigas na sabi ni Alina. Nakatingin kasi sa kanyang anak niya. Alam niya na kung saan patungo ang lahat. Lia, doon ka muna kila Ate Rona. Sabihin mo may bisita lang si Mama. Mabilis naman na tumango ang bata at tumalima sa kanyang inuutos. Lumabas agad ng bahay ang bata at dahil wala na nga si Lia, magaling talaga si Gregory dahil tinawid nito ang pagitan nilang dalawa at mabilis na siyang niyakap. Bakit ka umalis? Yung bata, anak ko ba siya? Anak ba natin siya? Kamukhang kamukha mo siya. Napakaganda din katulad mo. Habang yakap-yakap siya ay yun ang mga sinabi ni Gregory. Ngunit hindi sapat iyon para hindi niya ito itulak palayo sa kanya. Hindi mo anak si Lia. At simula noong iniwan kita, hindi mo na ako asawa. Kaya umalis ka na, Gregory. Galit na sabi ni Alina, pinipigilan ng maluha. Believe me, pinahanap kita. Pinahanap ka din ng pamilya mo. Ngunit hindi ka talaga nila mahanap. Kung may nagawa man ako, patawarin mo na ako. Sumama ka na sa akin. Puno ng pagsusumamo na sabi ng lalaki sa kanya. Pero mabilis na pag-iling ang naging tugon niya dito. Ayoko, ayos na ako dito. Ayos na ako kasama ang anak ko. Ayos ang buhay namin. Kaya pwede ba umalis ka na lang at huwag ka nang babalik? Hindi kita kailangan. Hindi ko kayo kailangan ng pamilya ko. Sigaw niya pa sa lalaki. Sinubukan siya nitong hawakan, ngunit siya mismo ang naglalayo sa kanyang sarili. Aalis ako ngayon pero babalik ako. Di ako papayag na ngayong nakita na kita'y hindi ka sasama sa akin. You're my wife, Alina. Tsaka ito tumalikod at nilisan ng kanyang bahay. Nang makaalis ang lalaki, napaupo na lamang siya sa sofa at sinapo ang mukha niya. Doon nagsipatakan ng mga luha niya. Buong akala niya kasi wala nang epekto sa kanya si Gregory. Meron pa pala. Kayang-kaya pa rin siya nitong saktan. Ali?
Nang makita siya ni Rona na umiiyak habang nakayuko, mabilis na siyang nilapitan ng kaibigan. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Puno ng pag-aalala na tanong nito sa kanya. Wala lang to. Tsaka niya pinahid ang mga luha sa mukha niya. Hindi rin siya pwedeng makita ng anak niyang ganoon. Sino ba yung bisita mo? Bakit naman pinaiyak ka? Hindi naman siguro si Aling Mirna kasi kahit ilang beses yung maningil at pagsalitaan ka ng kung ano-ano, hindi ka naman umiiyak eh. Mahina na lamang na tumawa si Alina. Doon na lamang niya idinaan ng lahat. Habang si Gregory, wala sa sarili habang nagdadrive paalis sa lugar na yun. Hindi niya talaga gustong umalis pero hindi niya makayanan na umiiyak at nasasaktan ng asawa niya nang dahil sa kanya. Oo, kinasal lamang sila ni Alina dahil sa mga magulang. At oo, noong una, gusto niya lang na mapasa kanya ang kumpanya nila kaya niya pinakasalan si Alina. Pero hindi nagtagal, nahulog din siya sa asawa. Hindi niya lang agad dinamin. Pero isang araw, nagising na lamang siya na iniwan na siya nito. Tapos ngayon, may makikita siyang bata na kamukhang kamukha nito. Alam niya, siya ang nakauna kay Alina. Kaya posibleng nang iwan siya ni Alina, buntis ito at dinadala ang anak nila. Tinatanggi naman ni Alina sa kanya pero kung kakailanganing magpa-DNA test para mapatunayan lang na anak niya ang bata ay gagawin niya. Mukhang matatagalan pa siya sa lugar na yun dahil hindi siya aalis hanggat hindi niya kasama si Alina at ang anak nila. Mama, sino po yung lalaki kanina? Bakit ka po niya tinawag na wife? Di ba po ang wife, asawa po yun? Panay ang tanong kay Alina ng anak mula nang makabalik ito galing kila Rona. Hinahanap pa nga nito si Gregory. Nagkamali lang siya anak, nagkamali lang yung lalaki. Paliwanag niya sa bata, sadyang kilala siya ng anak kaya mabilis nitong napansin ang pamumula ng kanyang mga mata. Mama, umiyak ka po ba? Pinaiyak ka nung lalaki? Mama naman hindi ka naman po ata nagsasabi ng totoo. Medyo naiinis na kay Alina ang bata dahil nahahalata ng anak niya na hindi naman siya nagsasabi ng totoo. Hindi na nakayanan pa ni Alina kaya niyakap na lamang niya ang anak niya. Pasensya na anak. Pasensya na kung hindi kita mabigyan ng buong pamilya. Sorry. Tumulo na naman ang kanyang mga luha. Oo, marami siyang hirap para lamang mabuhay sila araw-araw. Ngunit parang hindi pa rin iyon sapat dahil hindi tulad ng ibang magulang, hindi niya na ibibigay ang lahat ng gusto ng anak niya. Mama kasi sabihin niyo na po yung totoo, di ba po sabi niyo sa akin walang secret? Sino po yung lalaki? Itinanong na naman ng bata ang tanong nito sa kanya kanina. Hindi rin makakaya ni Alina na magtago ng lihim sa anak niya, kaya naman siya'y napaamin. Tama na rin siguro na malaman ito, ipapaliwanag niya ang lahat ng maayos sa bata. Siya ang papa mo anak, pero hindi natin siya pwedeng makasama. Sa sinabi niyang iyon, natigilan ng bata at ito naman ang napaiyak. Kung siya po yung papa ko, bakit po siya umalis agad? Di ba dapat po kasama niya na tayo? Tsaka bakit hindi niyo po sinabi sa kanya yung utang natin kay Aling Mirna para hindi ka na po inaaway? May papa po pala ako mama. Yakap-yakap pa rin ni Alina ang anak na alam niyang umiiyak na sa kanyang balikat. Bakit kasi? Bakit kailangan pang magpakita ni Gregory? Alam niyang importante lang para sa lalaki ang kumpanya. Makakasagaba lang sila ni Leah. Makakasagaba lang sila ng anak niya. Maaari din namang maramdaman ng bata ang naramdaman niya noon. Yung mahal na mahal mo na yung tao, ngunit hindi ka naman ito magawang mahalin pabalik. Tsaka ilang taon siyang nawala. Malabo na walang naging karelasyon si Gregory. Malabo yun. Mamaya, makagulo pa sila ng anak niya. Samantala si Gregory, tinawagan ng mami niya para sabihin na matatagalan ng kanyang pagbabalik. Hindi niya na muna sinabi dito ang tungkol kay Alina. Ngunit iba ata ang may hawak ng phone ng mami niya dahil iba ang sumagot. Greg, bakit hindi ka pa bumabalik? Tapos ka na siguro dyan, di ba? Si Krista, ang kapatid ni Alina, ampon ng mga magulang ng kanyang asawa. Simula nang mawala si Alina hindi na siya nito tinigilan, ngunit kahit kailan hindi naman niya ito pinatulan. Pasabi na lang kay mami na tumawag ako at matatagalan akong bumalik. Ha? Bakit? Hindi niya pinatapos sa sasabihin ng babae dahil pinatay niya na ang tawag. Matatagalan siya dahil pagbalik niya,
Kasama niya na si Alina na kapatid nito. Makakasama ng mga magulang ni Alina ang tunay na anak ng mga ito at matigil na sa pagiging mapapel si Krista. Pero sa ngayon, dapat niya na munang pagtuunan ng pansin kung paano susuyuin si Alina. Kinabukasan, bumalik si Gregory sa bahay ni Alina. Nakita niya na naman ang bata na naglalaro sa labas ng bahay. Ito ang tayat humahabol sa mga kalaro. Ngunit bigla na lamang nagpaalam ang mga kalaro ng bata na uuwi, kaya naiwan ng bata na mag-isa at ito ay malungkot. Mabilis niya itong nilapitan. "Hi," bati niya sa bata. Hindi niya na rin kasi alam kung paano ba ang tamang pag-approach dito na hindi matatakot ang bata sa kanya o hindi ito tatakbo. Nag-angat ng paningin ng bata. Umawang ang labi nito nang siya ay makilala. Tatakbo na sana ito palayo sa kanya pero marahan niyang nahawakan ng batang si Lia na anak nila ni Alina. "Nasaan ang mama mo?" Hindi sumagot ang bata. "Lia ang pangalan mo, di ba? Narinig niya kahapon na iyon ang tinawag ni Alina sa anak nila." "Alam ko na po." Sa wakas ay nagsalita ang bata. "Alam mo na ang alin?" May pagtataka niyang tanong sa bata. Medyo napakunot ang noo niya. "Na kayo po. Kayo po ang papa ko, di ba? Sabi ni mama, kayo daw po ang papa ko." Hindi niya na pala kailangan pang magpa-DNA test o gumawa ng paraan para mapaamin si Alina dahil ito mismo ang umamin sa anak nila. "Pero ayoko po na umiiyak si mama." "Oo, kailangan ko po ng papa pero ayoko po na malungkot si mama dahil nandito ka po. Kahapon po umiiyak siya. Pinaiyak niyo po siya. Pinaiyak niyo po yung mama ko." Unti-unting namuo ang luha sa mata ng bata kaya upang i-comfort ang anak, niyakap niya ito. "Anak, hindi ko rin gusto na nakikitang nasasaktan si mama mo dahil sa akin. Maniwala ka, mahal ko ang mama mo. Mahal ko kayo." "Talaga po?" Hindi makapaniwalang tanong ng bata. Tumango si Gregory kaya si Lia mismo ang yumakap sa kanya. "Hoy, sino ka?" Bigla na lang lumapit ang isang babae na galit na nakatingin sa kanya. Ibinilin kasi ni Alina ang anak kay Rona. Maglalako lang kasi siya ng kakanin kaya sabi niya kay Rona ay bantay-bantayan ng anak na si Lia na naglalaro sa labas. Kaya nang makita ni Rona na may kinakausap at nakikipag-usap na ang batang si Lia sa hindi kilalang lalaki, lumapit siya dito. Mahirap na, baka mamaya'y bigla na lamang nitong tangayin ng bata palayo dun. "Ate Rona, kasi si papa ko po to, pero secret lang po natin ha. May papa po ako, si mama po ang nagsabi sa akin." Napaawang ang labi ni Rona at napatingin sa lalaking tinutukoy ng bata na papa raw nito. May itatanong pa sana si Rona, kaso hinila na ni Lia ang sinasabi nitong papa sa bahay ng mga ito, kaya napakamot na lamang si Rona sa ulo. Mamaya na nga lang tatanungin niya na lang si Alina pag uwi. Abat may ama naman pala ang anak, bakit nagpapakahirap ito na itaguyod ng mag-isa si Lia? Naawa lamang kasi siya sa kaibigan na nawawala ng oras sa sarili. Pinaupo si Gregory ng anak sa sofa ng mga ito, tsaka ito pumasok sa silid na malapit sa sala at sinabing maupo lamang siya at maghintay. Pagbalik ng anak niya, may dala na itong photobook at iniabot sa kanya. "Nandyan po yung pictures ko simula nung baby po ako." Kung makipag-usap sa kanyang anak ay parang hindi na ito bata. Tumabi ito sa kanya bago niya tinignan ang photobook na iyon. Hindi na naiwasan ni Gregory na pigilin ang kanyang emosyon habang tinitignan isa-isa ang mga larawan hanggang sa hindi niya namalayang may tumutulo ng luha mula sa mga mata niya dahil wala siya dun. Napatigil lamang siya ng, "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Alina na kadarating lang na may 2 bilao na wala ng laman. "Wow mama, ang galing! Naubos po ulit ang paninda nyo?" Tuwang-tuwa si Lia dahil nakaubos na naman ng paninda ang mama nito. "Lia anak, doon ka muna ulit kila Rona." Utos ni Alina sa anak ngunit hindi gaya ng inaasahan. Hindi ito mabilis na sumunod sa pinag-uutos niya at nanatiling nakaupo sa tabi ni Gregory. "Pero mama, kapag ginawa ko po yun, baka mag-away po kayo bigla ni Papa at paalisin niyo po ulit siya. Sabi niya mama, mahal niya po ikaw, mahal niya po tayo mama."
Paliwanag ng bata sa ina nito, ngunit hindi yun sapat para makumbinsi si Alina. Anak, sundin mo na lang si mama mo. Mag-uusap lang kami, promise. Babalik din ako dito. Pakiusap ni Gregory sa anak nila. Dito ay mabilis na sumunod ang bata. May lungkot sa mga mata nito na lumabas ito ng bahay, kaya silang dalawa na lang ni Gregory ang naiwan sa loob. Galit niyang dinuro ang lalaki. Ikaw, ano ba talagang gusto mo? Hindi ba't nakuha mo naman na ang kumpanya ninyo? Noong umalis ako, nakuha mo na yun. Hindi mo na ako kailangan, kaya bakit ka pa nandito? Gregory naman, maayos na ang buhay namin. Hindi ka na namin kailangan ni Leah. Pabayaan mo na lang kami ng bata. Pahina ng pahina ang boses ni Alina. Hindi niya rin alam kung anong klase ng pakiusap ang sasabihin kay Gregory. Dahan-dahan na naglakad ang lalaki papunta sa kanya. Sinubukan itong haplusin ang kanyang pisngi, ngunit umiwas siya dito. Hindi ko makaya na makitang nahihirapan ka. Gayong may tamang buhay naman na dapat nararanasan yun ng bata. Anong klaseng buhay? Yung walang pagmamahal, ganun ba? Ayos lang kahit ganito kami ni Leah, dahil puno naman kami ng pagmamahal sa isa't isa ng anak mo. Kaya ko nang mag-isa na buhayin siya. Malayo sa'yo, lalo na sa pamilya ko. Mahina na lamang na napamura si Gregory sa kanyang sinabi. Will you just believe me? Totoo yung sinabi ko sa anak natin na mahal kita. Mahal kita, Alina. At noong sasabihin ko sa'yo, bigla ka na lang umalis at iniwan mo ko. Wala ka na, kaya paano ko pa masasabi? May pangungumbinsi ng sabi ni Gregory sa kanya, ngunit umiling si Alina. Tanda mo yung sinabi mo sa akin nun? Bawal mahulog sa isa't isa dahil hindi mo ko kayang saluhin. At matagal ko nang tinanggap ang katotohanan yun, Gregory. Wala na rin ako nararamdaman sa'yo. Tsaka niya tinalikuran ng lalaki, ngunit mula sa likod, niyakap siya nito. Ang pagyakap nito na mabilis niya ring tinanggal. Muli niyang hinarap ang lalaki. Sige, hahayaan kita na maging ama ni Leah. Ngunit hindi ako babalik sa pagiging asawa mo. Hanggang dun lang ang makakaya kong ibigay sa'yo. At kung hindi yun sapat para sa'yo, mabuti pang bumalik ka na lang sa Maynila at pabayaan mo na kaming mag-ina. Walang choice si Gregory kundi ang pumayag sa nais ni Alina. Siguro nga'y ganoon na nga muna hanggang unti-unti niya ulit makuha ang loob ni Alina at mabalik ang pagmamahal ng babae sa kanya. Natitiyak niya naman na magiging susi ang anak nila upang mangyari yun. Nagpasya si Gregory na umalis na muna dun. Babalik na lamang ulit siya bukas. Paglabas niya ng bahay, nandoon ang anak nila ni Alina na si Leah. Aalis ka na po, Papa? Malungkot na tanong ng bata. Pumantay siya sa anak niya. Babalik din naman ako agad. Aalagaan mo ang mama mo habang wala ko, ah. Tumango si Leah, ngunit bago siya tuluyang umalis, niyakap muna siya ng anak niya. Loka ka. Mayroon naman palang daddy si Leah. Tapos nagpapakahirap kang buhayin mag-isa ang bata imbis na manghingi ng sustento. Noon niya lang narinig na magsalita ng ganoon si Rona. Madalas ay kalmado ito, pero ng mga oras na yun, parang stress na stress dahil sa kanya at sa nalaman nito. Sinabi naman kasi ni Leah at ipinakilala dito si Gregory bilang ama. Ayoko na, Rona. Ayoko nang bumalik dun. Ayoko nang maranasan na naman yung pambabaliwala niya at ang may pagmamahal niya lang na pakikitungo sa akin sa tuwing kaharap ang mga magulang namin. Masaya na ako dito. Masaya ako kahit si Leah lang ang kasama. Bumuntong hininga si Rona. Pero susuluhin mo na naman ba lahat ng hirap kahit na pwede naman kayong dalawa ang magtaguyod sa anak niyong dalawa? At mukhang may pagmamahal naman sa'yo yung tao. Oo, hahayaan ko siya na bumalik dito. Makakasama ang anak namin pero hindi ako sasama. Hindi kami sasama ni Leah sa kanya. Maayos na ang buhay namin dito. Hindi kita huhusgahan, Alina. Wala naman ako sa posisyon mo at hindi ko alam ang nararamdaman mo and people change. Malay mo, na-realize niya na mahal ka niya noong nawala ka, diba? Baka gano'n naman. May pangungumbinsi sa kanya si Rona matapos nitong tapikin ang balikat niya at nagpaalam na uuwi na muna ito. Samantala si Gregory pumunta sa isang mall para ibili ng groceries ang kanyang mag-ina. Dadalhin niya iyon sa bahay nila Alina para sa pang-araw-araw ng kanyang mag-ina. Hanggat hindi sumasama ang mga ito sa kanya, gagawin niya iyon.
Medyo madami-dami ang kanyang binili. May sasakyan naman kaya hindi siya mahihirapan. Napadaan din siya sa isang toy shop para ibili ng laruan ang anak nila ni Alina. Hindi niya nga alam kung anong dapat na bilhin. Hanggang sa napagdesisyonan niya na yung laro na lang na matututo ito at nakaka-enjoy din. Ang plano niya na bukas pa sana siya babalik ay hindi natuloy. Kaagad siyang bumalik kila Alina pagkatapos niya sa mall. Dala ang mga pinamili niya para sa mga ito. Para kanino naman ang mga yan? Walang emosyon na tanong sa kanya ni Alina. Para sa inyo ng anak ko. Sagot niya tsaka pumasok na sa loob ng bahay para ipasok ang kanyang mga dala. Wow Papa, ang dami naman po ng dala nyo. Tuwang-tuwa ata ang batang si Lia dahil sa mga dala niya. Pero mas masaya naman ito dahil bumalik agad siya gaya ng kanyang sinabi. Hindi mo naman kailangang. Matapos niyang ilapag ang mga pinamili sa mesa, hindi niya na pinatapos sa sasabihin si Alina. Para sa bata Alina. Wala na tuloy itong sinabi tumalikod. Naupo muna si Grace sa sofa sa may sala para makipagkwentuhan sa anak habang si Alina pumunta naman sa may kusina upang ayusin doon ang mga groceries na binili niya. Kanina ito ang nasa sala pero nang pumunta siya doon, pumunta naman ito sa may kusina. Masaya siyang nakipagkwentuhan sa anak nilang dalawa ni Alina hanggang sa may bigla na lamang na sumigaw na babae mula sa labas ng bahay kaya napalabas ang anak na si Lia at sumunod naman siya. Ikaw, sino ka naman? Di na nga makabayad ng ayos sa mga umuupa dito at ang galing nagdagdag pa ng titira. Natatawang sabi ng Ali na hindi naman niya kakilala. Magkano? Magkano ba ang kailangan nilang bayaran? Ako na ang magbabayad. Aniya na ikinatahimik ng babae, lalo na nang abutan niya ito ng ilang lilibuhin para lamang umalis ito doon. Huli na nang lumabas si Alina, nakaalis na ang babaeng nagsusumigaw sa labas. Si Aling Mirna ba yun? Tanong ni Alina sa anak niya. Opo ma, pero binayaran na po siya ni Papa kaya umalis din po agad. Paliwanag ni Lia sa kanyang ina. Dumako tuloy ang tingin ni Alina kay Gregory na may sasabihin pa sana sa babae. Ngunit nauna na itong pumasok sa bahay. Abala pa rin si Alina sa pag-aayos ng groceries na binili ni Gregory para sa kanilang mag-ina. Hindi niya na iyon tinanggihan dahil kakailanganin nila iyon. Kapag ba hindi kayo nagbabayad, palagi kayong ginagano ng babaeng yun. Mabilis siyang natigil sa ginagawa dahil sa itinanong ni Gregory. Ganun naman talaga yun, nasanay na lang ako. Sure ako na pinagsasalitaan ka din nun ng masama. Nasanay ka na din ba dun? Nayaan mo na lang din. Pangungwestiyon ng lalaki sa kanya. Inis niyang binigyan ng tugon ang sinabi nito. Anong gusto mong gawin ko? Awayin ko para saan kami pulutin ng anak mo, ganun ba? Ganun ba ang gusto mo? Hindi nakasagot ang lalaki. Nanatili lamang ang tingin nito sa kanya. Hindi ko alam kung anong mga naranasan mo para lang buhayin mag-isang anak natin. Pero isa lang ang nasisigurado ko. At yun ay ang labis kang nahirapan. Kaya sana naman sumama na kayo sa akin ni Lia. Gusto ko maranasan ninyo ng anak natin ang buhay na deserve nyo. Siya naman ang hindi sumagot. Mabuti naman at hindi napikon si Gregory sa kanya. Hanggang sa may naisip itong ideya. Dito na muna ako titira. Gusto ko kayong makasama ni Lia. Aapila pa sana siya, kaso lamang bigla na lamang itong umalis ng kusina para daw i-check ang anak nila sa labas. Sumapit ang hapunan at dahil doon na muna daw si Gregory, siguradong doon din muna ito kakain. Mama, ang galing. Dati po kaunti lang ang ulam natin, ngunit ngayon po'y madami. Tapos kasama na po natin ngayon si Papa. Dati po hindi. Hindi nyo na po kailangan magtrabaho ng madami, Mama, kasi madami na po tayong pagkain. Hindi matapos-tapos ang batang si Lia sa pagkain dahil sa dami ng sinasabi. Anak, ano-ano bang naging trabaho ni Mama mo? Lakas loob na tanong ni Gregory sa anak nila ni Alina kahit alam niyang maaari siyang masaktan sa mga maririnig at malalaman mula sa anak niya. Pag umaga po, naglalako po siya ng kakanin tapos kapag may nagpapalaba po, naglalaba din po si Mama. Kahit ano pong pwede basta magkapera po para may pambayad na kami kay Aling Mirna. Tsaka po yung work niya dapat dun sa kaibigan ni Ate Rona. Buti nga po hindi na po siya bumalik dun kasi hinihintay ko po talaga siya na umuwi. Alam niya na ang tinutukoy ng bata ay ang pagtatrabaho ni Alina sa club na yun kung saan niya dun ito muling nakita. Bigla na lamang napatayo si Gregory.
Alam niya kasing anumang oras, maaari nang tumulo ang mga luha niya dahil sa mga nalaman. Sino ba namang mag-aakala ng isang Alina Madrigal gagawin ng lahat ng iyon para sa anak, ang pinakamamahal at tinuturing na prinsesa ng mga magulang nito? Dahil lumabas si Gregory, napilitan si Alina na sundan ito dahil tinatanong ng anak nila kung ayos lang ba ang papa nito. Tinatanong ng bata kung anong... Hindi na natuloy ni Alina ang sasabihin nang humarap sa kanya si Gregory ay namumula ang mata nito, tsaka siya mabilis na niyakap ng lalaki. Marahang itinulak ni Alina si Gregory palayo sa kanya. Para ka namang ewan, ano bang nangyayari sa'yo? Yun na lang ang kanyang nasabi. I'm sorry, kung dahil sa akin kailangan mong gawin ng lahat ng yun. Kung tutuusin, wala naman itong kasalanan dahil siya ang pumili na gawin ng lahat ng yun. Ang buhay ng mag-isang anak nilang dalawa, pinili niya iyon. Ginawa ko naman yun para sa anak natin at wala akong kahit na anong pinagsisisihan. Yun na lamang ang tugon na ibinigay niya kay Gregory, tsaka siya nagpaalam na mauuna nang pumasok ng bahay. Okay lang po ba si Papa? Nang makabalik si Alina sa loob ng bahay, yun ang naging tanong ng anak niyang si Leah. Oo naman anak, may sinagot lang naman na tawag ang papa mo. Pagsisinungaling niya pa sa bata, nalaking pasasalamat niya at naniwala naman. Hindi naman kasi niya pwedeng sabihin sa bata na nakita niya ang papa nito na may tumutulong luha mula sa mga mata nito. Pagbalik ni Gregory sa loob matapos ang ilang minuto, nakaligpit na ang mesa. Tinakpan niya na lamang ang natirang pagkain nito. Gabi na, kaya ang sama-sama ko naman kung papaalisin kita. Ikaw na din ang nagsabi na dito ka na muna kaya dyan ka na lang sa may sofa. Aniya sa lalaki. Ayos lang, okay na sa akin dito. Basta kasama ko kayo. Tumango na lamang siya tsaka iniwan ng lalaki sa may sala at siya ay tinungo ang kwarto nilang mag-ina. Mama, hindi po ba natin pwedeng makatabi si Papa? Kakapasok pa lamang ni Alina sa kwarto nila ng anak niya pero tinanong agad siya ng bata. Anak, sabi ni Papa okay na siya doon. Si Papa mo kasi at ako hindi pa talaga kami okay. Paliwanag ni Alina sa bata. Kailan po kayo magiging okay talaga na dalawa para makatabi na po natin siya? Soon anak, sabi niya na lang sa bata para matulog na din ito. Gabi na kasi kaysa kung ano-ano pang isipin. Sa mga sumunod na araw, doon nga nakatigil si Gregory. Kasabay nila ito sa agahan, tanghalian at hapunan. Napapaisip pa nga siya dahil kung nandoon ito, paano nito na-handle ang kumpanya? Yun nga lang hindi na siya hinayaan pa na magtinda ng kakanin at yung paglalabada niya sa mayamang pamilya, hindi na natuloy. Sabi nga ni Rona, hindi niya na dapat gawin yun. Tapos nalaman pa ni Gregory na si Rona at ang ina nito ang nagbabantay sa anak niya kapag naglalako siya. Kaya may ibinigay itong pera kay Rona. Kaya ayun, bayad na rin siya sa utang niya sa kaibigan. Sa ilang araw na nandoon ito, madami nang nagawa ang lalaki para sa kanilang mag-ina. Ngunit isang araw, may tawag itong sinagot at matapos sagutin ang tawag na yun, dali-dali siya nitong hinanap nang makabalik ito sa loob ng bahay. Wife, kailangan mo nang bumalik. May sakit ang mami mo't nasa hospital siya ngayon. Ang sabi sa kanya ni Gregory, kaya mabilis siyang nag-alala. Hindi niya makakaila sa sarili na sa ilang taon na yun, nangulila siya sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya lang alam kung paano muling haharap sa mga ito pagkatapos ng ginawa niyang paglayas. Pero ngayon, sigurado na yun. Gumagawa na siguro ng paraan para bumalik siya, para magpakita na siya sa kanyang mga magulang. Sasama na ako sa'yo, sasama na kami ni Leah. Gusto niya nang makita ang mami niya at kung talaga nga may sakit ito, kakailanganin siya nito. Kakailanganin nito ng mag-aalaga dito at isa na siya doon dahil anak siya nito. Tiyak na matutuwa ang mami mo kapag nakita ka niya. Kung nangulila ako sa'yo, mas lalo sila. Lalo pat walang makakita sa'yo at lahat ng hinahire para hanapin ka, wala silang napapala. Imbis na magtanong pa sa lalaki, inayos niya na ang mga gamit nila ng anak niya. Panahon na rin siguro para makilala ng anak niya ang lolo at lola nito. Nagagalak ang puso ni Gregory na sasama na si Alina sa kanya kasama ang kanilang anak. Totoo naman ang sinasabi niya na may sakit ang mami nito at hindi basta sinabi lang niya para sumama ang babae.
Tumawag ang mami niya at sinabi ang kalagayan ng mami ni Alina. Kaya nga mabilis niyang pinatay ang tawag at sinabi kaagad kay Alina ang tungkol doon. Mama, bakit nakaayos po ang mga gamit? Lalayas na po ba tayo dito? Hindi po ba nakapagbayad si Papa kay Aling Myrna? Takang tanong ng anak nilang si Leah nang makapasok ito sa loob ng bahay. Tsaka na magpapaliwanag si Mama sa'yo anak. Sa ngayon, magbihis ka na muna dahil aalis tayo. May pupuntahan tayo anak. Tumingin si Leah sa kanyang ama. Tinanguan ni Gregoria ang anak na nagsasabing sundin na lamang nito ang inuutos ng mama. Dala ang 2 bag na may lamang mga gamit. Lumabas na ng bahay sila Alina. Si Gregory ang may dala ng mga bag na iyon. Nauna na ngang pumasok ng sasakyan ng anak nila at si Gregory. Samantala siya, kinausap muna ang kaibigang si Rona. Saan kayo pupunta? Taka nitong tanong. Hindi na ba kayo babalik dito? May kailangan lang ako napuntahan. Babalik din kami Rona. Gusto kong magpasalamat muna sa inyo sa mabuting pagtrato ninyo ng mama nyo sa amin, sa pagiging kaibigan mo sa akin. Kung makapagsalita ka naman parang hindi ka nababalik. Pabirong sabi sa kanya ni Rona pero halatang naiiyak na. Niyakap na lang muna niya ang kaibigan bago pumasok na rin ang sasakyan. Kumaway pa siya kay Rona. Habang nasa biyahe, panay pa rin ang tanong ng batang si Leah sa mama nito kaya sinabi na ni Alina sa anak kung saan nga ba sila patutungo upang hindi na ito patuloy na magtanong. Sa lolo at lola mo anak, sa mga magulang ko. Po, may lola at lola pa po ako? Tuwang-tuwa ang bata at tumango siya. Na-excite tuloy ang bata. Yay, may lolo at lola pa pala ako. Sumabat naman si Gregory. Sunod naman idadalhin ka namin ni mama mo sa mga magulang ko naman. Wow, ang galing. May lolo at lola pa din pala ako sa iyo, Papa. Napapapalakpak ang bata. Hindi niya na pinatulan pa si Gregory. Siyempre may karapatan din naman ang magulang ni Gregory na makilala ang apo ng mga ito. Pero sa buong biyahe, nananabik talaga siya. Nananabik siya na makita ang mami at daddy niya at humingi ng tawad sa mga ito dahil sa ginawa niyang pag-alis. Ilang oras din ang itinagal nila sa biyahe, kaya gabi na silang nakarating sa bahay ng mga magulang niya. Medyo kinakabahan pa si Alina. Sana nga lang hindi galit ang mami at daddy niya sa kanya. Sana ay mapatawad siya ng mga ito sa ginawa niya. Gregory! Tuwang-tuwa si Krista dahil dumating si Gregory. Kung hindi pala nagkasakit ang mami niya na itinuring din itong ina dahil sa kapatid niyang si Alina na hinihiling niyang wag na sanang bumalik. Dahil si Alina lang naman ang tunay na anak at siya'y ampun lang. Kapag bumalik ito, mawawala na naman ang atensyon ng lahat sa kanya. Ngunit ang saya sa mukha ng babae, mabilis na nawala nang makita ang mga taong sumunod na pumasok. Alina? Yun na lang ang nasabi ni Krista. Si Mami Krista, asan siya? Imbis na sagutin ang tanong nito, napatingin sa batang hawak nito sa kabilang kamay niya. Pansin niyang kamukhang kamukha ito ni Alina. Nasa taas, binabantayan ni Dad. Pwede bang pabantay muna sa anak natin? Tanong nito kay Gregory na ikinataas ng kilay ni Krista. Anak? May anak na ang dalawa? May itatanong pa sana siya kay Alina kaso agad itong tinungo ang kwarto ng kanilang ina. Anak? May anak kayo ni Ate Alina? Tanong sa kanya ni Krista. Mabuti na lang talaga at pinasama niya na muna ang anak sa isa sa mga maid doon dahil nauuhaw daw ito. Kung hindi maririnig pa nito ang mga walang kakwenta-kwenta na sinasabi ni Krista. Yes, she's pregnant nang iwan niya ako. Anak naming 2 ang bata. So please, tigilan mo na ako lalo na ngayon at nagbalik na si Alina. Alam mong hindi kita papatulan Krista dahil mahal na mahal ko ang asawa ko. Sinasayang mo lang ang oras mo sa akin. Pinrangka na nito si Krista na mahina na lamang natawa. Really ha? Nasisigurado mo ba na anak niyo ang bata? Na anak niyo nga? Baka ibang lalaki naman ang nakabuntis sa kanya't hindi ikaw. Kulang na lang, mapamura si Gregory sa mga binibitiwang salita ni Krista. Mabuti na lang at wala doon si Alina, kundi mag-aaway pa ang dalawa. Ibang-iba pa naman ang tingin ni Alina kay Krista. Anak namin ni Alina si Leah. Kaya pwede ba tigilan mo ko? Dahil kung noon nagpapasensya lang ako sa iyo't naaawa dahil baka kung saan ka pulutin. Ngayon, hindi na ako magdadalawang isip na sabihin yun lalo na kapag kinanti mo yung mag-ina ko.
Tsaka nito nilagpasan si Krista para puntahan ng anak niya. Ilang minuto nang nakasilip lang si Alina sa kwarto ng mami at daddy niya hanggang sa tuluyan siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Mami? Daddy? Yun na lamang ang kanyang nasabi. Mabilis na napalingon ang mga ito sa kanya. Alina, my daughter? Mababakas ang sobrang kasiyahan sa boses ng kanyang mami kahit pa sabihing may sakit ito. Mabilis siyang lumapit sa mga ito, kaagad niyang niyakap ang kanyang mami. Sorry mami, kung ngayon lang po ako. Niyakap naman siya pabalik ng kanyang ina. Nakisali na din sa yakapan ng kanyang daddy. Masayang masaya sila. May kailangan po kayong malaman. Ano yun anak? Sabihin mo sa amin, makikinig kami. Wag lang ang malalaman namin na aalis ka na naman ulit. Umiling siya bilang tugon sa sinabi nito, tsaka niya sinabi ang nais sabihin. May apo na po kayo sa akin. May anak na po ako. May anak na po kami ni Gregory. Iniharap ni Alina ang anak sa lolo at lola nito. Ito na ba nga po natin? Nakatingin ito sa anak niya na nasa kanyang tabi. Tila ba nahihiya pa ang bata sa lolo at lola nito? Opo, anak, sila ang aking mga magulang. Ang lolo at lola mo. Unti-unting napaluha ang batang si Lia. Hindi na nakapaghintay pa ang mami ni Alina na apo ang yumakap dito dahil niyakap niya agad ang apo. Apo ko, kamukhang kamukha mo ang mami mo. Sabi pa nito habang yakap-yakap ang batang si Lia na naiiyak na lamang. Hindi rin mapigilan ni Alina ang pagtulo ng kanyang mga luha. Habang pinagmamasdan ng mga magulang niya na parehong nakayakap sa apo. Sumali na din kasi ang kanyang daddy. Ano bang hindi naging pagkakaintindihan ninyo ni Gregory? May ginawa ba siya sa'yo? Sabihin mo sa amin. Pagtatanong ng kanyang mami. Sinaway naman ito ng asawa. Tsaka na yan Han, ang mahalagay nagbalik na ang anak natin. Maya-maya pa, pumasok sa loob ng silid si Krista. Niyakap niya naman ang kapatid. Kahit pa inampun lang ito ng mga magulang niya dahil maagang nawala ang tunay nitong mga magulang, itinuring niya itong kanyang tunay na kapatid at hindi niya ito tinrato ng iba. Masaya ako ate na nakabalik ka na. Lingid sa kaalaman ni Alina na walang katotohanan ang mga salitang binitiwan ni Krista. Ni kaunti, hindi siya nito na-miss at araw-araw nga hiling nito na wag na sana siyang makabalik pa. Napangiti si Alina sa sinabi ni Krista. Nagpaalam din ito na bababa muna para kausapin si Gregory. Siyempre, pinaliwanag niya sa mga magulang bago tuluyang bumaba na si Gregory ang nagsama sa kanya dun. Dito na ako, kailangan ako ni mami dito. Tumango si Gregory, halatang naiintindihan naman siya nito. Hindi naman ako umaasa na doon kay tutuloy sa bahay natin. Naiintindihan ko din na kailangan ka ni tita at gusto mo siyang alagaan. May bilin lang ako sa'yo. Kumunot ang noo niya. Ano naman kasi ang ibibili ng lalaki sa kanya? Ano naman yun? Mag-iingat ka kay Krista. At kung maaari, ilayo mo yung anak natin sa kanya. May itatanong pa sana siya, kaso lamang tumalikod na ang lalaki. Anong problema nito kay Krista? Nasa may hagdan si Krista. Narinig nito ang usapan. Napangiti ito nang makita na mukhang hindi naman naniwala si Alina sa sinabi ng asawa. Nang makita niya na aakyat na si Alina, mabilis na siyang umalis sa pwesto at tinungo ang kwarto ng mga magulang nito kung saan nandoon din ang anak nito. Kung dati ay kay Alina lang siya naiinis, ngayon ay nadagdagan pa dahil nagkaanak ito. Nadagdagan din ang kahati niya sa atensyon ni Gregory. Ang ganda niyo din po, kapatid po ba kayo ni mama ko? Parehas po kayong maganda. Natutuwang sabi sa kanya ng bata. Ngunit ang babae ni kaunti ay wala siyang naramdaman. Parang gusto niyang awayin ng bata at paiyakin pero hindi niya iyon pwedeng gawin dahil nasa harap sila ng itinuturing niyang mga magulang sa harap ng lolo at lola ng bata. Oo naman, tsaka niya niyakap ang bata. Kinabukasan ay maaga ang mga tao sa mansyon. Espesyal ang umagang yun dahil nandoon na ang anak ng mag-asawang Madrigal. Ang totoong anak ng mga ito at masaya din ng mag-asawa na malaman na may apo na sila. Wow, ang dami naman po. Natuwa si Lia sa nakitang sari-saring nakahain sa mesa. Para sa iyo at sa mami mo yan, apo.
Ang ginang nakahapon ay tila ba bigla na lamang sumigla. Kahapon kasi dinala ito sa ospital na naiuwi rin naman agad dahil sa sinumpong ang paninikip ng dibdib, pero parang nagdahilan lang na bigla na lamang itong naging okay. Thank you po Lola. Pasasalamat ng bata sa lola nito na tanging ngiti lamang ang naging tugon. Habang si Krista hindi maiwasang mapairap. Hindi naman nakatuon ang atensyon ng mga ito sa kanya kaya hindi yun mapapansin. Sinasabi niya na nga ba na ganun ang mangyayari? Good morning po. Kakain pa lang sana sila nang biglang dumating si Gregory. O iho, sumabay ka na sa amin. Inaya ito ng mami ni Alina. Oo nga po papa, sabay ka na po. Dumagdag pa ang anak niya kaya sino ba naman ang lalaki para tumanggi? Tumabi si Gregory sa anak nila ni Alina. Di baling nasa gitna niya at ni Alina ang bata. Sa kabilang side naman, katabi ng mami ni Alina si Krista. Napansin niyang hindi maipinta ang muka. Siguro nga, masyado lang focus ang atensyon ng mag-asawa kay Alina at sa apo, kaya hindi napapansin ang asal ni Krista. Matapos sa dining, ay sa may living room nagtungo ang lahat. Anong plano ninyong mag-asawa? Hanggang ngayon hindi niyo pa rin sinasabi sa amin kung anong naging problema ha? Anong nangyari at bakit ka umalis sa Alina? Binuksan na naman ng mami ni Alina ang tungkol sa topic na iyon. Baka hindi lang po talaga sila para sa isa't isa at hindi po masaya si Ate Alina. Si Krista ang sumagot kaya naman masama itong tinignan ni Gregory habang si Alina ay tahimik lamang. Aayusin ko po ang lahat. Mahal na mahal ko po si Alina at hindi ko po hahayaan na basta na lamang po siyang umalis. Ani Gregory kaya naman napangiti ang mami ni Alina. Agad ding nagpaalam si Gregory dahil may aasikasuhin pa daw. Habang ang mami at daddy ni Alina nagpaalam na sa kwarto na muna ang mga ito kasama ang apo na gustong makakwentuhan ng dalawa. Huwag kang maniwala sa kanya ate, baka ginagamit ka na naman niya. May gusto siyang makuha. Tanda mo yung sinabi ko sa nun, yung nakita ng kaibigan ko. Ayoko lang na masaktan ka ng paulit-ulit. Kapatid kita kaya mahal kita, ang sabi sa kanya ni Krista. Salamat Krista pero may anak kaming dalawa eh. Hindi naman siguro masama kung bibigyan ko ng chance, lalo't may anak kami. Sige pupuntahan ko na muna sila mami. Tsaka iniwan muna ni Alina sa sala si Krista na napapadyak na lamang sa inis. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng bumalik sa pagiging mag-asawa ang dalawa. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Nang bumalik si Gregory kinahapunan kina Alina ay ang sawat anak agad ang kanyang hinanap. Ngunit si Krista naman ang agad na bumungad sa kanya. Can't you see? Ayaw na ni Alina na maging asawa mo. Alina lang ang tawag mo sa kanya kapag wala ka sa harapan ng mga magulang nyo. O mas tamang sabihin sa harapan ng mga umampon sa'yo. Halatang halata na nagpapanggap kang tao. Napipikan ng sabi ni Gregory. Oo, mapagpanggap ako. Ano naman ngayon? Hindi naman nila nakikita at kung magsusumbong ka, paniniwalaan ka ba ni Alina? Iisipin lamang noon na sinisiraan mo ko sa kanya dahil ikaw sirang-sira ka na. Inuubos talaga ni Krista ang kanyang pasensya kaya madiin niya nang nahawakan ng braso nito. Kaso wrong timing dahil bigla namang dating ni Alina at nakita nito yun. Anong nangyayari dito? Bakit mo ginaganyan ang kapatid ko? Galit na tanong ni Alina kaya napangiti si Krista. Sinasabi ko lang naman ate na huwag ka na niyang guluhin pero bigla na lang nagalit. Akala mo bata na nagsusumbong si Krista ng mga pawang kasinungalingan lamang kay Alina? Pwede ba Gregory? Kung ganito lang din ang gagawin mo kapag pupunta ka dito, umalis ka na lang. Ang sabi ni Alina. Alina, hindi ganun yun. Hindi na nito pinatapos sa sasabihin si Gregory. Umalis ka na lang muna at ang anak natin tulog. Kaya hindi mo rin makakausap o makakabanding. Bagsak ang balikat na umalis doon si Gregory. Masama ang tingin niya kay Krista na alam niyang nagsasaya. Pinoprotektahan lang kita doon ate. Ayos lang na ako ang masaktan, wag lang ikaw. Napapangiti na lamang si Alina tsaka niya niyakap ang kapatid na napapangiti din. Dahil sa isip-isip nito kay dali naman niyang mauto. Napakadali lang talaga. Kinabukasan ay kasama ang anak, nagpaalam si Alina na magmumol lang sila. Nakakamiss din pala, nakakamiss din ang ganun.
Siguro nga'y dapat niya nang sanayin ulit ang sarili dahil nakakasigurado siya na hindi na siya pababalikin pa ng mga magulang sa buhay niya nung umalis siya, gayong mahal na mahal siya nito at ayaw na nahihirapan. Pumasok sila ni Leah sa isang fast food kung saan hindi niya inaasahan na makikita niya roon ang babaeng kasama noon ni Gregory sa isang picture. Ang sinabi noon sa kanya ni Krista na sabi daw ng kaibigan nito, palagi nitong nakikita ang asawa niya na kasama ang babae. Kita naman sa picture na nag-uusap ang dalawa. May isa pang ang sobrang lapit ng dalawa sa isa't isa at halatang close na close. Nakaramdam siya ng kung anong sakit sa kanyang dibdib dahil naalala niya ang larawan na iyon at ang sinabi ni Krista ang pinaka nagtulak sa kanya na layasan ng asawa dahil hindi lang sa hindi siya nito kayang mahalin at kinasal lang sila dahil sa kanilang mga magulang, kundi ang may minamahal na itong babae. Mami, ngunit may kasama na itong isang batang maliit pa, mas bata pa sa anak niya. Inisip niya agad na baka anak ito ni Gregory sa babae, ngunit may lumapit naman na lalaki. Pinauna lang pala na lumapit ang anak sa mami nito, ngunit ibang lalaki iyon. Kaya naisip niyang lumapit na at kausapin ang babae, pero gulat na gulat siya nang makilala siya nito. "You're Alina, right? Gregory's wife?" "Sino siya, Han?" Tanong ng lalaking kasama nito. Ang tinutukoy ay siya. "She's Alina, asawa ni Gregory, yung best friend ko na pumupunta sa atin. Asawa niya na nilayasan siya pero bumalik na pala." "Best friend? Best friend lang pala ni Gregory ang babae?" "Best friend?" Ngunit imbis na sagutin ang tanong niya, napatingin ito kay Leah. "Oh my, kamukhang kamukha mo siya. Gosh, I can't believe it na may anak na kayo. So it means nung umalis kay buntis ka?" Wala siyang naisagot. Hindi niya masabi na kaya siya umalis ay akala niya may iba nang mahal si Gregory at ang akala niya ay ang babae na iyon. Hiyang-hiya tuloy siya. Bakit ba pinaniwalaan niya agad ang sinabi ni Krista? Hindi naman siya maaaring pagsinungalingan ng kapatid. Niloko ba siya nito, ngunit bakit? "Sige, aalis na kami. Sinamahan lang kasi talaga ng asawa ko yung anak namin sa CR." At umalis na nga ang babae kasama ang asawa nito. Gusto niya na sanang umalis din dun dahil nawalan siya ng gana. Ngunit ang anak niya ay gutom na. Kaunti lang ang in-order ni Alina para sa kanya at ang iba ay para sa anak niya. Gusto niyang mabusog ito, di gaya noon na kinukulang sila sa pagkain. Abala pa rin ang anak niya sa pagkain habang siya'y tapos na nang may tumabi sa kanya. "Gregory?" Yun na lamang ang kanyang nasabi. Baka sinabi ng best friend nitong babae na sila ay nandun. Nang bigla niyang maalala ang ginawa niyang pananaboy dito, bigla tuloy siyang nakonsensya. Ngunit sa kabila noon, pinakitunguhan pa rin siya nito ng maayos sa harapan ng anak nila. Pinunasan nito ang dumi sa gilid ng labi ng anak nila. Napangiti na lang tuloy ang bata, natuwa sa ginawa ng ama. Nauunang maglakad ang anak nila habang sila ay sabay. Walang gustong magsalita. Wala silang masabi sa isa't isa lalo na siya. Hindi niya alam kung paano i-open up dito ang tungkol sa maling akala niya. "Tinawagan ka ba ng best friend mo na nakakita sa amin?" Sa wakas, nagawa niya ring magtanong dito. "Yes." Simple nitong sagot. Natatakot kasi ang lalaki na baka kung anong masabi magalit na naman siya. Hindi lang nito masabi sa kanya yun. Tatlo silang naglibot sa mall. Masayang masaya tuloy ang anak nilang dalawa dahil kasama nito ang ama. Buo silang pamilya. Hindi na nito kailangang mainggit sa ibang tao. "Pwede ko ba kayong isama ni Leah sa aking mga magulang?" Tanong ni Gregory nang sila ay nasa sasakyan. Wala namang dahilan para tumanggi siya. Lalo pat apo din ng mga magulang nito si Leah. Hindi niya maaaring ipagdamot ang anak sa mga ito. "Alina, iha!" Niyakap siya ng mami ni Gregory nang makita siya nito, tsaka napatingin ng ginang sa anak nila ni Gregory na hawak niya sa kabilang kamay. "Ito na ba ang apo namin?" Tanong nito sa kanya. Naikwento na rin kasi ni Gregory sa mga ito ang tungkol sa bata. Yun nga lang ay hindi lang daw nito alam kung kailan madadala ang mag-ina doon. Kaya laking pasasalamat nila na nadala naman agad doon si Alina at ang anak nito. Napakagandang bata. Sabi naman ng daddy ni Gregory. Hindi niya tuloy maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ng mga ito. Ngunit laking gulat niya nang iabot ni Gregory ang cellphone nito sa kanya. "Bakit mo ibinibigay sa akin to?"
Pag may tumawag, ikaw na muna ang sumagot. Tsaka nito muling hinarap ang mga magulang nito na abala sa pakikipag-usap sa apo. Katabi ni Gregory ang anak nila sa isang sofa habang sa kaharap na sofa ay nandoon ang mga magulang nito. Pinapanood niya lang ang mga ito na nagkukwentuhan nang biglang may tumawag sa cellphone ni Gregory. Hindi nakaregister ang number kaya walang pangalan. Ngunit sinagot pa rin niya iyon dahil hindi naman ito masasagot ng lalaki dahil kakwentuhan ng mga magulang pati na ang anak nila. Hindi siya ang unang nagsalita. Hinintay niya na ang tumawag ang maunang magsalita. Ngunit laking gulat niya nang marinig ang boses nito. Bakit nito tinatawagan ng asawa niya? Akala niya ba'y hindi close ang dalawa sa isa't isa? Pero bakit tinatawagan ni Krista ang asawa niya? Tanggapin mo na lang kasi na hindi na kayo magkakaayos ni Alina dahil ayaw niya sa'yo. Dahil akala niya may mahal ka ng iba. Oo ako. Ako na siniraan ka sa kanya noon. Napaawang na lamang ang labi niya sa sinabi ni Krista. Tsaka niya mabilis na napatay ang tawag. Kung ganun, niloko lamang talaga siya ni Krista noon. Para ano? Para magkasira sila ni Gregory? Pero bakit? May gusto ba ito sa asawa niya? Doon na sila nag-dinner. Habang naghahapunan nga sila ay kung saan-saan tumatakbo ang kanyang isipan. Si Krista ang kanyang iniisip kung bakit nito ginawa yun. Bakit sa asawa niya pa ito nagkagusto? Gayong alam naman ito na mahal niya si Gregory. Kaya ba ginusto nito na magkasira silang dalawa? Is there something wrong? Kanina ka pa tahimik. Si Krista na muna ang gusto niyang makausap kaya umiling siya. Binigay niya na muna ang cellphone sa lalaki. May tumawag ba? Tanong nito at mabilis siyang umiling. Wala naman. Nag-drive na lamang ito para ihatid na sila sa bahay ng kanyang mga magulang. Bye po daddy. Kumaway si Leah sa daddy nito. Kumaway din naman pabalik si Gregory sa anak nila. Kaya pumasok na sila ng bahay pero pagpasok nila, si Krista ang bumungad sa kanila na mukhang alam kung sino ang naghatid sa kanilang mag-ina. Ayos na ba kayo ni Kuya Gregory? Ate, natatakot lang naman ako na baka masaktan ka na naman dahil sa kanya. Hindi niya masabi kung totoo ba si Krista sa mga sinasabi nito pero mas nangingibabaw ang paniniwalang para bang pinaplastik lang siya nito at ayaw lang na magkaayos sila ni Gregory at mabuo ang kanilang pamilya. Hindi naman siguro masama kung aayusin ko ang lahat. Total noon, hindi ko naman kinumpirma kung may mahal na nga ba talaga siyang iba at basta na lamang akong umalis. Aniya sa kapatid. Pero ate, buhay ko to Krista kaya ako ang magdedesisyon. Tsaka bakit ba parang ayaw mong maging maayos kami ng asawa ko? Oo siguro no nakala ko hindi niya talaga ako magagawang mahalin. Pero kung minahal niya talaga ako at totoo siya sa sinasabi niyang mahal na mahal niya ako, gusto ko na mabuo yung pamilya namin. Sinabi niya iyon kay Krista para kung gusto nga nito ang asawa niya, tigilan na nito yun at tumigil na rin ito sa mga sulsul sa kanya. Pero sa sandaling makita niya ito na harap-harapan na nilalandi ang asawa niya at may ginagawang pangaakit dito, hindi niya alam ang magagawa niya sa babae. Buong gabi na hindi nakatulog ng maayos si Gregory dahil nakita niya sa history ng cellphone niya na tumawag si Krista at nung mga oras na yun ay si Alina ang may hawak ng cellphone niya at hindi malabong sinagot nito ang tawag. Kaya pala bigla na lamang itong naging tahimik. Siguro may sinabi si Krista. Bakit ba kasi hindi niya agad iyon naisip? Maaga tuloy siyang umalis sa kanila para pumunta kila Alina at makapagpaliwanag sa babae. Ngunit sadyang ang nakakairitang si Krista ang palagi na lamang bumubungad sa kanya. Para bang palagi nitong inaabangan ng pagbabalik niya doon para sa panibagong pagkakataon na siya ay akitin at landiin na hindi naman ito mapagtatagumpayan dahil hindi siya magpapalandi dito. Ayos na ba kayo ni ate? Hindi ka pa rin ba sumusuko ha? Ayaw niya na nga sa'yo. Kung noon oo mahal na mahal ka niya kahit hindi mo siya mahal pero ngayon ay wala na. Wala na kayo kaya ako na lang. Ako na lang Gregory. Hinaplos pa ni Krista ang pisngi niya ngunit itinulak niya ito. Hindi pa rin pala sapat ang ginawa niyang yun para tuluyang lumayo ito dahil muling lumapit sa kanya ang babae at hinalikan pa siya nito. Buong akala ni Krista wala doon si Alina at sumunod ito sa mami at daddy nila na kasama ang batang si Leah. Ngunit nandoon pa rin pala si Alina at nakita nito na hinalikan niya si Gregory.
Ganoon na lamang ang gulat at takot ni Gregory nang malaman na nandoon pala si Alina at nakita nito ang ginawang paghalik sa kanya ni Krista. Alina, mag-e-explain ako. Halos magkanda utal-utal pa si Gregory pero si Krista hindi mo makikitaan ng kahit na anong takot sa mukha nito. May nangyari na sa amin ate. Noong wala ka, may nangyari sa amin ng asawa mo. Sabi pa nito kay Alina kaya mas lalong nag-init ang ulo ni Gregory sa babae. Hindi yan totoo Alina. Hindi nagsasabi ng totoo si Krista. Walang ganun na nangyari. Paliwanag ni Gregory kay Alina na walang imik at tahimik lamang. Tsaka ito tuluyang lumapit kay Gregory at pinaalis muna ang lalaki. Tsaka na lamang daw sila mag-usap. Kaya naman napangiti si Krista nang makitang umalis na si Gregory. Siya na naman ang pinaniwalaan ni Alina. Nauto niya na naman ito. Ngunit mali pala ang babae dahil matapos paalisin muna ang asawang si Gregory, malakas na siyang sinampal ni Alina na labis namang ikinagulat ng babae. Hinding-hindi na ako maniniwala sa iyo, Krista. Hinding-hindi na. Yung babae noon na sinasabi mo na mahal niya. It's not true dahil best friend niya lang ang babaeng yun. And maybe alam mo yun pero iba ang sinabi mo sa akin. Ang tanga-tanga ko lang at tutuuto na naniwala ako sa iyo at umalis para maagaw mo siya sa akin. Pero hindi naman gumana, diba? Hindi mo siya nakuha kahit gustong-gusto mo siya. Galit na galit si Alina ng mga oras na yun sa itinuring niyang kapatid. So alam mo na pala ha, na nauto kita. Pero don't blame me dahil pinili mong maniwala at magpauto. Oo, alam ko na may mali rin ako pero ikaw, sasabihin ko sa mga magulang ko ang ginawa mo at ginawa mong pangaakit sa asawa ko habang wala ako. Napuno ng takot ang mukha ni Krista. Ang kaninang matapang, bigla na lamang naduwag. Gustuhin man ni Alina na paalisin na si Krista doon at palayasin, ngunit hindi naman niya maaaring gawin yun, lalo pat inampun ito ng mga magulang niya at napamahal na rin ng mga magulang niya dito. Kaya kung paaalisin niya si Krista nang basta-basta na lamang na hindi siya nakakapagpaliwanag sa mga ito, baka magalit ang mga ito sa kanya. Kaya hinintay muna ni Alinang makabalik ang mga magulang niya na kasama ang anak niyang si Leah. Bakit hindi ka na sumunod, my daughter? Takang tanong ng mami niya habang ang daddy niya naman buhat-buhat ang apo na nakatulog sa sobrang pagod. Kung saan-saan kasi ito inilibot ng kanyang mga magulang. Hinatid na muna tuloy ng daddy niya ang apo sa kwarto. Tulog na kasi ang anak niya. What's wrong? Bakit ganyan ang mukha ninyong magkapatid? Napatanong ito dahil ang mukha nilang dalawa ni Krista parehas na hindi maipinta. Mami, huwag kang maniniwala kay Ate Alina. Yung asawa niyang lumandi sa akin. Namimiss niya raw kasi si ate at kailangan niya ng... Napapikit na lamang sa sobrang inis si Alina, tsaka siya napasigaw para patigilin si Krista sa patuloy nitong pagsisinungaling. Can you stop lying? Hindi ka ba nagsasawa? Sisiraan mo pa yung asawa ko sa mga magulang ko? Ganyan ka na ba kadesperada? Teka, ano bang nangyari sa inyong magkapatid? Si Krista, sinubukan niyang akitin ng asawa ko. Gusto niyang maagaw sa akin si Gregory. Gusto niya ang asawa ko. And dahil sa sinabi niya sa akin nun, kaya nilayasan ko ang asawa ko na hindi ko man lang inalamang totoo. Hindi yun totoo, mami. Kunwari, naiiyak si Krista. Tinatawagan niya ang asawa ko, mami. Nilandi ng paulit-ulit, pero hindi nagpalandi si Gregory sa kanya dahil mahal ako nito. Ayaw niyang magkaayos kami kaya lahat halos handa niyang gawin. Hindi ko po kayang gawin yun. Kaya mo. Sigaw niya kay Krista. Nagawa mo na nga't nakita ko kanina na hinalikan mo pa rin ang asawa ko kahit na tinulak ka niya. Ganun ka. Pagkatapos ng lahat ng mabuting pakikitungo ko sa iyo noon at pagiging mabuting kapatid, ganun pa rin ang gagawin mo. Hindi kita itinuring na iba, kaya hindi ko alam kung paano mo nagawa yun. Nagagalit at naluluhang sabi ni Alina. Buong akala pa nga niya, hindi siya paniniwalaan ng mami niya dahil napamahal na rin sa mga ito si Krista. Ngunit hindi. Dahil kilalang kilala siya ng mami niya na hinding-hindi niya magagawang magsinungaling at gumawa ng kwento. Napag-alaman na namin ng asawa ko na may natitira ka palang kamag-anak, ang kapatid ng mama mo. Hinahanap ka nito't gusto kang makuha dahil noon ay biniling ka dito. Wika ng mami niya na ikinailing-iling ni Krista. Wag ma'am, wag niyo ko ibibigay sa kanya. Ayoko sa kanya. Dito na lang po ako mami please. Pagdadrama ng babae.
Ayoko sana kaso nga lang, pagkatapos ng lahat ng nalaman ko, mukhang tama ang asawa ko na ibigay ka na namin sa tunay mong kamag-anak. Wag po please, ayoko po. Ngunit umiling ang mami ni Alina. Nakapagdesisyon na kami iha. Minahal ka na rin namin bilang tunay na anak. Ngunit mas importante sa amin ang anak naming si Alina. At ilang taon din na natuon namin ang atensyon sa iyo habang wala siya. Sapat na siguro yon. Ilang ulit na nagmamakaawa si Krista sa mami niya, ngunit patuloy ang pag-iling ng mami niya. Ganon din ang ginawa nito sa daddy niya, ngunit nang malaman ng daddy niya ang ginawa nito, katulad na rin ng mami niya, ang naging desisyon nito. Gusto niyang maawa kay Krista pero nakakatakot. Kung siya ang nauto nito noon, baka sa susunod, ang mga magulang naman niya. Gabi na, pero pumunta pa rin si Alina sa bahay nila Gregory. Kailangan niyang makausap ang lalaki. Kaya niyang maamin dito na siya ang nagkamali nun dahil naniwala siya sa mga sinasabi ni Krista at basta na lamang siyang umalis. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil bigla na lamang niyang niyakap ang lalaki ng mahigpit. Ako dapat ang mag-sorry dahil naniwala ako sa sinabi noon ni Krista na basta na lamang akong umalis at nilayasan ka. Aniya habang nakayakap kay Gregory. Bumitaw din siya para makapag-usap na sila. What are you talking about? Taka nitong tanong, nagsimula naman siyang magkwento sa lalaki. May pinakita sa akin na picture noon si Krista. Ikaw ay may kasama kang babae at halata sa picture na close kayong dalawa. Pinaniwalaan ko yung sinabi niya sa akin na baka yun daw ang babaeng mahal mo kaya hindi mo ako magawang mahalin kahit kasal na tayo. Pero nalaman ko na best friend mo lang pala yun. Kaya ayokong sumama sa'yo noon baka kasi makaabala lang kami ng anak ko dahil may relasyon kayong dalawa. Umiwas siya ng tingin pero muling pinagtama ni Gregory ang mga tingin sa pamamagitan ng paghawak at paghaplos sa kanyang pisngi. Muli siyang napatingin sa lalaki dahil sa ginawa nito. Madalas kami nagkikita noon ni Jamie dahil nagkakausap kami oo. Pero ikaw lang naman ang pinag-uusapan namin. Ang tungkol sa nararamdaman ko na sa'yo noon na nahuhulog na ako. Ang payo niya nga sa akin, umamin na daw ako. Aamin na nga dapat ako sa'yo kaso bigla ka na lamang lumayas. Umuwi ako na wala ka na. Tapos kahit sinong inuutusan namin hanapin ka, wala kaming napapala. Hindi ka nila makita. Pero nandito na ako Gregory at aaminin ko sa'yo mahal pa rin kita. Talagang pinipigilan lamang ako ng mga maling hinala ko. Pero ngayon na alam ko na kung anong totoo. Wala na sigurong dahilan para magpadaig ako dito. Napuno ng saya ang mata ni Gregory. Ang kapatid mo, wag mo nang isipin ang kapatid ko. I will make sure na hindi niya na tayo magugulo, na wala na siyang mauuto pa. Dadalhin na rin siya nila mami sa natitira nitong kamag-anak dahil sa ginawa niya ay isang magandang buhay ang nawala sa kanya. I'm so happy Alina. I thought na paniniwalaan mo pa rin yun kanina. Siguro naman pwede na tayong magpakasal ulit. Wika niya sa lalaki. Umiling si Gregory kaya medyo nalungkot siya. Baka nagtampo na sa kanyang lalaki dahil noong una ay kay Krista siya naniwala ngunit hindi pala ito ang dahilan. Ako dapat ang magtanong niyan wife. This time, ikakasal na tayo na mahal natin ang isa't isa't may anak na. Napangiti si Alina. Tsaka lang din niya napansin ang tingin ng asawa sa labi niya hanggang sa hindi na nito napigilan ang sarili at sinakop na ang kanyang labi para sa isang maalab na halik. Lumalim nga ang halikang iyon na natigil lang dahil sa mami ni Gregory na iinom sana kaya ito bumaba pero mayroon pang nakita. Mukhang in good condition na kayong dalawa at wala nang hindi pagkakaintindihan. Pero wag naman sana kayo ditong maghalikan. May kwarto ka sa itaas anak. Kabirong sabi ng ginang, nakaramdam tuloy siya ng hiya pero si Gregory mahina na lamang tumawa. Napag-alaman na nila na kaya naman pala noong pinapahanap nila noon si Alina, palaging sinasabi ng mga inuutusan na hindi makita ang babae o ayaw talagang magpakita, ay binabayaran pala ang mga ito ni Krista para lamang ang mga iyon ang sabihin dahil ayaw nito na makabalik si Alina at magkaroon ng pag-asa ang mga umampun sa kanya o si Gregory na babalik pa si Alina. Kung hindi pa nga napunta si Gregory sa probinsya na yun, hindi pa nito maisasama pabalik si Alina at baka hanggang ngayon hindi pa rin nila nakakasama ang babae
Pero magkakasama na sila ngayon at si Krista naman ay wala na. Kasama na ng babae ang tiyahin nito. Talagang ibinigay na ito ng mga magulang ni Alina sa kamag-anak ng babae dahil hindi nila kinaya ang dalaga. Hangad sana ng mga ito na magkaroon ng kapatid ang anak na si Alina, pero parang ang gusto pa ata sirain ang buhay ng kanilang mahal na anak na hindi nila mapapayagang mangyari dahil mas importante at ang mahal ng mga ito ang nag-iisang tunay na anak na si Alina. Pero kung hindi lang naging ganoon si Krista, ay baka kasama pa rin nila ito. Wow friend, ganda dito ah. Thank you talaga sa pag-invite para sa amin ni nanay sa kasal mo. Hindi mo kami nakalimutan. Napangiti na lamang si Alina sa sinabi ni Rona. Siyempre, hindi niya ito makakalimutan. Maging ang mga naitulong nito at ang ina nito sa kanila ng anak niya. Alam niyang hindi na siya makakabalik pa sa lugar ng mga ito, pero pinapangako niya sa kaibigan na dadalaw pa rin siya doon at siyempre itutulong. Ano ka ba? Kaibigan kita siyempre. Ang swerte ko naman na may kaibigan akong mayaman, pabirong sabi ni Rona. Natawa na lang tuloy silang dalawa sa sinabi nito. Matapos ang saglit na kwentuhan, bumalik na din ang babae sa pwesto ng mga ito. Nasa reception na sila. Tapos na ang kasal, kaya sila ni Gregory ay kasalukuyang kinakausap ang mga tao doon. Nilapitan niya ang asawa na kasalukuyang kausap ang best friend nitong si Jamie. Parang kailan lang, natatakot pa itong kaibigan ko na aminin sa'yo na mahal ka niya dahil hindi siya nakakasigurado. Pero ngayon kasal na ulit kayo. Umamin ka nga Alina. May laman na ba kaya minadali? Pabiro pang tanong ng babae at nang hindi siya nakasagot, tumawa na lamang ito. Biro lang, sabi naman ito, kaya ang asawa niyang si Gregory napailing-iling na lang. Maya-maya pa, lumapit ang anak nila ni Gregory na si Lia. Napakaganda naman pala talaga ng anak niyo. Manang-mana sa'yo Alina. Mabuti na lang at hindi ang kaibigan ko yung naging kamuka. Tuwang-tuwa si Jamie na iniinis ang kaibigan. Susundan namin at sisiguraduhin ko na ako ang kamuka. Sa sinabing iyon ng lalaki, nakatikim ito ng batok sa kanya. May kasama kasi silang bata. Napailing-iling na lamang tuloy ang best friend nito at nakipag-appear sa kanya. Sabay-sabing sang-ayon daw ito, nakakawawain niya ang best friend nito. Mukhang hindi na lang ito at si Gregory ang magkaibigan, pati siya, kaibigan na rin niya ang babae. Mama, ang galing no? Kamukha kita tapos si Gian, kamukha siya ni Papa. Natutuwang sabi ng batang si Lia sa mami nito. Napangiti na lamang si Alina. Nasa may kusina kasi sila at katulong niya ang anak sa pagluluto. Hindi naman papatalo ang papa mo kaya okay na din yun. Napangiti na lamang ang bata. Maya-maya pa, nandoon na ang kanilang pinag-uusapan, ang asawa niyang si Gregory, na buhat ang pangalawa nilang anak na si Gian. Ngunit kahit may pangalawang anak na sila, napagtutuunan pa din nila ng pansin ang anak na si Lia. Pantay ang pagmamahal nila sa dalawang anak. I love you my one and only wife. Bulong sa kanya ng asawa. Naguhugas siya ng pinggan. Kahit na may maid sila syempre, kapag may oras, gusto niya pa rin na nakakagawa ng gawaing bahay. At ang asawa niya naman nagagawa siyang lambingin dahil ang anak nila ay nasa katulong. Sa wakas ay sumama na ito kanina kasi ay ayaw at si Gregory lang ang gustong may buhat dito. Bakit? Gusto mo ba akong dagdagan o palitan? Pabiro niyang sabi, mabilis tuloy siyang iniharap ng lalaki dito. Noon nga lang na akala mo may iba na akong mahal, iniwan mo ko. Kaya hindi ako magdadagdag ng asawa o papalitan ka dahil mahal na mahal kita. Kinilig na lamang siya sa sinabi ng asawa, kaya bigla na lamang siya nitong hinalikan pero saglit lamang. Tinulak niya na lamang ang mukha nito palayo sa kanya, baka mamaya kung ano pang magawa nila sa kusina. Nangangako si Alina na hinding-hindi na lang siya basta aalis at kung magkakaroon man sila ng hindi pagkakaintindihan ni Gregory, pag-uusapan na muna nila iyon ng maayos. Dahil eka nga nila, communication is the key at hindi na rin siya basta-bastang magpapaniwala sa sinasabi ng iba. Nadala na siya at hindi niya nauulitin pa ang pagkakamali niya noon. Natuto na siya.